Pagkatapos aminin ni Demon King Dazzle na kaya siya naroon sa kaharian ng mga tao ay upang matuto tungkol sa pag-ibig, dagdag pa niya na nais din niyang matuto tungkol sa pag-aaral ng mga tao. Natahimik naman ang Holy Saint nang marinig iyon at hindi makapaniwala na sa kabila ng hindi kapani-paniwalang lakas ng Demon King ay talagang wala itong alam sa pag-ibig hanggang siya ay natawa dahil sa pagiging mangmang ng Demon King sa pag-ibig, ngunit bahagya niya itong pinigilan. Inasahan naman ng Demon King ang magiging reaksyon ni Sylvia kapag kanya iyong inamin. Maya-maya pa ay nagsimula ng magseryoso ang Holy Saint at sinabi na dahil siya ang Demon King ay hindi siya dapat magtiwala sa kanya, dagdag pa niya na kailangan niyang protektahan ang kanyang mga tao, ngunit sa iilang dahilan ay nararamdaman niyang nagsasabi siya ng totoo, at kung totoo ang sinasabi ng Demon King ay naniniwala siyang hindi masama ang kanyang sinusubukang gawin. Subalit kung kanyang susubukang sasaktan ang mga tao sa kaharian ay mananagot siya sa kanya at magpapatuloy muli ang kanilang nasimulang laban. Ngunit sa ngayon ay hahayaan niya siyang gawin kung ano ang kanyang nais, dagdag pa niya na kanyang babantayan ang magiging bawat kilos niya sa buong oras at itinanong kung naiintindihan niya iyon. Hanggang sa siya ay nabigla nang sinabi ng Demon King na siya ay nangangako na hindi niya sasaktan ang mga tao sa kaharian. Hindi makapaniwala ang Holy Saint nang marinig na ang isang Demon King ay nangangako. Hanggang sa siya ay tawagin ng Demon King sa kanyang totoong pangalan na Sylvia. Makikitang natuwa ang Holy Saint nang marinig iyon na tila ngayon niya nalang ulit naranasan na tawagin sa kanyang totoong pangalan. Ngunit agad din siyang nagpanggap na galit at sinabing wag niya siyang tawagin ng casual sa kanyang totoong pangalan. Agad ding itinanong ng Demon King kung nais niyang tawagin siyang hero or Holy Saint na agad din niyang tinanggihan. Habang sa Demon King Castle ay may tumawag sa babaeng demon at nakilala natin siya bilang si Luna. Ayon sa estranghero na kanina niya pa siya hinahanap, at nakilala natin siya bilang ang ikalawang general ng Demon Army. Ayon sa ikalawang general na sinabihan siya ng kanilang hari na siya ay babalik ngunit hindi niya siya mahanap. Pinaliwanag ni Luna na nitong nakalipas na araw ay tila kumikilos ng kakaiba ang kanilang hari, dagdag pa niya na noong huli niyang makita ang Demon King ay nakita niyang may kasamang babae ang kanilang hari sa kanyang kwarto. Dagdag pa niya nakita niya lang ng sandali ang babae ngunit nasisigurado niyang iyon ay tao at iyon ay may malakas na holy aura. Labis naman ang pagkabigla ng ikalawang general nang marinig na mayroong holy aura ang babae at itinanong kung ang kanilang hari ay kino-control ng Holy Church gamit ang evil spell. Hanggang sa may nagbukas ng kanilang malaking pinto at may pumasok na isang tao. Sinabi ni Luna na may tao sa harap ng lilid ng Demon King at sila ay nabigla nang makita ang simbolo ng Stella Church at nagtataka kung totoong kino-control ng Holy Church ang kanilang hari. Biglang nawala ang ikalawang general sa kanyang kinatatayuan at makikita na bigla niyang inatake ang estranghero at sinabi na hindi niya hahayaan kontrolin nila ang kanyang hari. Sa lakas ng kanyang atake ay makikitang tumilapon ang estranghero, at nalaman natin na iyon ang first general ng Demon Army at galit siyang sinaway dahil sa kanyang kalapastanganan at nalaman natin ang kanyang totoong pangalan na Levirian. Nabigla naman ang ikalawang general nang makita siya, galit na sinasabi ni Levirian kung ano ang kanyang karapatan na suntukin siya. Dagdag pa niya kung sinusubukan niya siyang patayin upang makuha ang kanyang posisyon bilang first general. Takot na itinanggi iyon ng ikalawang general at nilinaw na inakala niyang siya ay kalaban at itinanong kung ano ang talagang nangyayari. Galit naman si Levirian na tinatanong kung paano niya nagawang isipin ganoong conclusion na siya ay kalaban. At nilinaw na siya ay teleport doon ng kanilang hari. Bahagya naman natawa ang ikalawang general nang marinig ang paliwanag niya. Sinabi ni Levirian na iyon ay confidential ngunit ang totoo ay nasa kaharian ng tao ang kanilang hari. Labis naman ang pagkabigla ng ikalawang general nang malaman na lihim na pumapasok ang kanilang hari sa kuta ng mga kalaban. Mayabang na sinabi ni Levirian na iyon ay totoo at masyadong panganib at siya ang palaging kasama ng hari habang ang ikalawang general ay kasama ang kanilang mga hukbo. Dagdag pa niya na siya ang unang general at ang pinakamahusay sa lahat ng 7 general.
ang nag-iisa na palaging inanyayahan ng hari sa lahat ng dako. Gayon din ay kanyang natatandaan ang mga panahong siya ay pinagkakatiwalaan ng kanilang hari na manguna sa frontline ng labanan. Masaya namang sinabi ng ikalawang general na kapag silang dalawa ay mamatay ay siguradong siya ang magiging susunod na hari ng Demon Kingdom at agad na lumapit sa trono ng hari, ngunit agad din siyang sinaway ni Lev Irian at sinabi na sila ay hindi papatay at iniutos na umalis siya sa trono ng kanilang hari, habang sa Human Kingdom ng goddess na si Stella ay makikitang muli ng magkasama ang First General at ang Demon King. Makikita din na tila nangangamba ang marami nang sila ay makita. Inihayag ni Demon King Dazzle na nitong mga nakalipas na mga araw ay hindi niya maintindihan ang paraan ng pag-aaral ng akademya. Habang makikitang marumi ang mga damit ni Lev Irian dahil siya ay lumipad ng 1,500 kilometro mula sa Demon King Kingdom hanggang sa kaharian ng mga tao. Lubos na humihingi ng tawad si Lev Irian sa Demon King dahil hindi niya siya nasamahan sa bagong seremonya ng mga mag-aaral. Sinabi naman ng Demon King na huwag siyang mag-alala patungkol doon dahil iyon ay kanyang kasalanan nang siya ay kanyang mateleport sa kanilang kaharian. Ayon kay Lev Irian ay mayroon silang kalayaan na pumili ng kanilang gustong uri ng pag-aaral. Dagdag pa niya na nais din niyang makakuha ng parehong trabaho ng pag-aaral kasama ang kanyang hari at itinanong kung ano ang kanyang pipiliin. Bahagya naman napaisip ang Demon King at sinabi na bahagya niyang nakalimutan ang bahaging iyon kaya pipiliin niya ang isa na patuloy na nagsasabi laban sa mga demonyo. Dagdag pa niya na dapat iyong maging madali para sa kanila na mga demon. Ayon kay Lev Irian na ang exorcist ang klase ng trabaho na bihasa sa Holy Magic upang patayin ang mga demon. At makikitang pinili nila ang exorcist na trabaho. Sinabi din ng Demon King na wag silang mag-alala tungkol doon sa pag-aakalang iyon ay tungkol sa maagang pag-aaral ang kanilang pinag-uusapan, na agad ding sinang-ayunan ng First General at sinabi na sila ay magsimula mula sa E-class. Ito ay isang grupo lamang ng mga mababang grado ng mga exorcist at itinanong kung ano ang pinakamasama na maaaring mangyari. Nang biglang magsalita mula sa kanilang likurang si Sylvia at itinanong kung talagang exorcist ang kanilang pinili at sinabi iyon ay perpekto at sinabi na sila ay nasa parehong training grounds dahil siya ay isa ding exorcist. Labis-labis naman ang pagkagulat ng Lev Irian at nilinaw kung talagang siya ay isang exorcist. Pinagsabihan ng Holy Saint si Lev Irian na huwag masyadong magtrabaho at nilinaw na hindi siya naroon upang makipaglaban. Agad ding itinanong ni Demon King Dazzle kung ano ang kanyang ginawa doon. Seryusong sinabi ni Sylvia na tulad ng kanyang sinabi ay babantayan niya siya kaya kinuha niya ang parehong trabaho na kanilang napili. Dagdag pa niya na gagawin madali ang kanyang trabaho. Sinabi din ni Sylvia na kung gumawa sila ng anumang bagay na kakaiba ay mananagot sila sa kanya at nilinaw na mapanganib ang pagsasanay ng exorcist para sa kanilang mga demonyo, at makitang natakot si Lev Irian nang marinig iyon. Makikitang noindang ang dalawa habang sinabi ng Demon King na iyon ang tunog tulad ng isang magandang masamang plano at itinanong ng First General kung tinatawag niya ang kanyang sarili na isang bayani. Humihingi naman ng sorry ang Holy Saint kung hindi siya tumutunog tulad ng isang bayani. Hanggang sa pag-usapan ng iilang mga babae ang Holy Saint. Nagtataka sila kung sino ang kinakausap niya ng casual at nagtataka kung iyon ay ang kanyang kasintahan. Labis na namula si Sylvia nang marinig iyon at sinabi sa dalawang demon na kanyang pinaninindigan ng kanyang mga salita at pinaalala sa dalawang demon na wag silang gagawa ng kahit anong hindi kaaya-aya o ng kainahinala. Dagdag pa niya na walang nakakaalam kung ano ang kanilang totoong pagkatao maliban sa kanya at agad na umalis. Bago tuluyang umalis ang Holy Saint ay sinabi ng Demon King kung sino sa palagay niya ang kanyang pinagsasabihan at seryusong sinabi na silang dalawa ang pinakamalakas na demonyo sa mundo. Ang pakikisalamuha sa mga tao ay madali, bahagya naman nakaramdam ng takot si Sylvia nang marinig iyon habang mangiyak-ngiyak naman si Lev Irian habang nakikinig sa kanilang naging usapan.
Maya-maya pa ay nagsimula ng tumunog ang kampana at sinabi ni Sylvia na magsisimula na ang morning prayer at dapat na hindi siya mahuli dahil siguradong papagalitan na naman siya ng kanilang pari. Nagtataka naman ang Demon King nang marinig ang morning prayer. Sa loob ng Goddess Stella Academy Church sa takdang 7 a.m. ng umaga ay magsisimula ang morning prayer. Hindi naman may pinta ang mukha ng Holy Saint habang tinitingnan ang dalawang demon. Makikita sa dalawa na habang ginagawa ang prayer ay tila sila ay nasusunog. Ayon sa Demon King na tahimik sa loob ng simbahan ngunit tila masyadong mainit, na agad sinang-ayunan ng kanyang general na sinasabing iyon ay kunting init lamang kahit na tila sila ay masusunog na. Hanggang sa tuluyan hanggang natapos ang misa na ginagawa sa loob ng simbahan, at napunta tayo sa dalawang lalaki. Tinatanong ng isang lalaki sa kanyang kasama kung ang mga paladin ay gumagamit ng heavy armor, dagdag pa niya na maari siyang ligtas kung suot iyon kahit na sa labanan laban sa Demon Army. Ayon din sa isa pang lalaki na talagang gusto niyang maging isang exorcist at isipin kung paano kahanga-hanga iyon upang gamitin ang maramihang mga magic combos. Ngunit siya ay magaling sa paggamit ng espada kaya pinili niya ang pagiging Templar nang bigla silang binangga ng isang lalaking siga. Sinabi ng isang lalaki sa siga na tingnan niya kung ano ang kanyang ginagawa ngunit nagalit ito sa pagsisilita nila ng pabalik sa kanya. At makikitang patuloy na naglalakad ang dalawang lalaki ayon sa isang lalaki ang mga nakasuot ng puting uniform ay mga noble, makita namang tumatawa at proud sa kanyang sarili ang bully. Nang bigla niyang makita ang dalawa na hirap sa paglalakad, inihayag ng Demon King ang kanyang inis dahil sa masyadong tahimik sa loob ngunit masyado namang malakas ang holy magic na naroon sa loob at nagtataka kung iyon ay matagal ng plano ng hero. Dagdag pa niya na ang lugar na iyon ay masyadong mapanganib sa kanilang dalawa na mga demon, na agad naman sinang-ayunan ni Lev Irian. Humihingi naman siya ng tawad sa mga problema na kanyang dinulot at sinabi na siya ay walang kwenta. Dagdag pa niya na sa kabila ng kanyang kasalanan ay wag sana siyang tanggalin ng Demon King sa kanyang posisyon. Agad namang sumugod ang lalaking bully upang sila ay banggain sa pag-aakalang mahihina sila. Ayon sa kanya ang karaniwang tao na tulad nila na naglakas loob na maging malapit sa santo, ang batang babae na kahit na ang mga noble ay may mataas na paggalang at tinawag silang mga taga-bukid. Dagdag pa niya na gagamitin niya ang kanyang buong lakas upang sila ay turuan ng aral, ngunit sa kasamaang palad ng tumama ang kanyang balikat sa Demon King ay nadurog ito na tila bumangga siya sa isang malaking bagay na hindi matitibag. Habang ang Demon King ay makikitang hindi nasaktan kahit kunti mula sa kanyang atake, at siya ay tumilapon ng malakas, siya ay nag-aalala sa kanyang braso na nadurog at tinatawag niya ang mga medic. Ngunit si Lev Irian ay galit na sinasabi kung ano ang kanyang karapatan upang ibangga ang kanyang maruming balikat sa kanyang hari. At agad na gumamit ng kanyang kapangyarihan, makikitang nagsisimulang mabasag ang mga bagay-bagay sa paligid at ang mga babae ay nagtataka sa nangyayari. Galit na sinasabi ng First General na kanyang kukunin ang bawat bahagi ng kanyang balikat at itapon ito sa mga gutom na monsters ng Demon Kingdom. Labis namang natakot ang bully habang naghahanda ng atake si Lev Irian.